Deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Alam niyo po, hindi lang tayo yung gumagawa nito. Kahit yung sa ibang mga bansa na mga churches, bago sila magsimula, nagdideklara muna sila kung ano yung tinatayuan nila sa kanilang buhay. Amen mga kapatid? Tayo po hindi pa rin nagbabago. Magsasampung taon na ang dinideklara natin, hindi lang blessed. You are super blessed dahil kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen. So let's begin. Our lesson is entitled Revitalize Through Reassessment. Second part po ito noon. And last time we discussed and defined the word revitalize. Sabi nga natin, revitalize. Anong ibig sabihin? Sa madaling salita, it's to give a new life, o sa Tagalog ay bibigyan ng buhay. Amen po mga kapatid? Kasi baka medyo tinatamad na, ayaw nang maglingkod, so we need to revitalize our ministry and leadership. Amen? So let's move on sa part number 4. Sa pag sinabi pong reassessment, it means a new appraisal or new evaluation. Ibig sabihin po, ina-assess ka base sa sukatan or standard na hindi yung sukatan mo, kundi yung ibinigay sa iyo. Hindi sa level mo, kundi sa level na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya pag sinabi ng Diyos na magsimba ka ng linggo, magsisimba ba ng linggo? O pwede magtanong, Lord, pwede bang umabsent? Di ba? Ang tanong, hindi pwede. Because that's the standard. Can you hear amen? Kung lumiban ka man, dapat you need to cope up with it. May Wednesday, umattend po kayo. Amen po mga kapatid? Para ma-revitalize ang inyong pagsamba sa Diyos. The classic example of that is the parable of the talents. Naalala niyo po yon, yung parable of the talents? Di ba? Nagbigay ang amo nila ng unang pera. Di ba? Ilan po yon? 5, 2 at 1 talento, and nagkaroon ng reassessment. Ibig sabihin, nung bumalik na yung kanilang amo, tinanong, kumita ba? Meron bang nangyari sa iyong ministry? Binigyan kita ng ministry, lumago ba? Binigyan kita ng trabaho sa loob ng church, gumanda ba? So yun po yung tinatanong ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. At sabi po rito, wala ba dyan? Sabi na ni Pastor Rick Warren, a spiritually healthy church or ministry relies on spiritually healthy leaders. No? Dapat po, para maging healthy ang members natin, dapat healthy muna sino? Ang leader. Tama ba mga kapatid? Amen. Una muna ang leader. Kasi sabi nga, follow the leader. Sabi pa ng purpose-driven youth ministry, healthy youth ministries have healthy, spiritually healthy leaders. No? Kaya healthy ang mga cute. Taas nga ang kamay ng mga cute. Yan. Masyado kayong busy sa inyong cellphone. Taas nga ang kamay ng mga cute. Okay. So, hindi kayo magiging healthy, not unless. No? Not unless healthy din ang mga leaders ninyo. Can you hear amen? So, dapat po reassess po natin ito para makita natin ang takbo ng ating leadership of what kind of leaders are you. Mark chapter 10 verse 43. Yan, simulan na natin. Sabi ni Jesus, whoever wants to be great must be what? Must become a servant. Gusto niyo bang maging leader? Gusto niyo bang maging tanyag? Gusto niyo bang maging kilala o sikat? Sabi ni Jesus, you need to become a servant. Maglingkod ka muna. Maging alipin ka muna. Mark 7:20, yes, the way to identify a tree or a person is by the kind of fruit that is produced. Kaya sa bunga po talaga makikilala. Ang isang tunay na leader ay makikita mo kung ano ang kanyang ginagawa. Amen mga kapatid? At ang hindi tunay na leader, nakikita mo rin kung paano siya maglingkod sa Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Kasi malinaw ang sabi ng Diyos sa bunga makikilala. A person is, the way to identify a person is by the fruit, yung kanyang ginagawa na ipinuproduce. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, sabi dyan, we serve God by serving others. The word defines greatness in terms of power, possession,
prestige, and possession. Kaya pag wala ka ng mga ganito, wala kang power, wala kang kayamanan, wala kang narating sa buhay, hindi ka kilala, no? Inaayawan ka ng tao. Kaya tuloy ang tao, ang gusto niya lagi, me first, ako muna. Ako muna. Bakit? Para sila ay kilalanin at sila ay sumikat at maging popular. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ayaw nila na sila yung pinakamababa. Ayaw. Kahit sa klase, di ba? Ayaw natin yung nangungulelat. Bakit? Kasi ayaw natin na pinagtatawanan o nasa baba. Ayaw natin na naglilingkod tayo. Amen mga kapatid? That is why acting like a servant is not popular concept. Aminin po natin. Sino po sa inyo ang gusto po na siyang nagpapaypay? Sige nga, paypayan mo yung katabi mo hanggang mamaya. Ha? Sino sa inyo ang gusto na siya ang pinaghahain o pinagluluto? Meron ba mga kapatid? Sino sa inyo gustong pinaglalaba? Meron po ba rito? O gusto nyo kayo maglaba? Sino maraming labada rito? Bigay natin. Amen mga kapatid? Kasi ayaw nila. Bakit? Ang gusto natin, tayo ang pagserbihan, tayo ang unahin. Kaya kapag idinikit po ang title sa atin na itong gustong-gusto natin, boss. No? Pangalan mo, tapos boss. Boss, manager, CEO, doctor, engineer, mayor, di ba? President, diba? Principal. Ang bango, ano? Di ba? Ito po ay nagbabadya na dapat sumunod ka kasi dapat sundin mo. Boss yun eh. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pero pag idinikit sa'yo yung title na brother, sister, pastor, no? Ibig sabihin po niyan, matik, servant leader yan. Tama ba mga kapatid? Siyang maglilingkod. Kaya tinan nyo nga po, yung iba kahit hindi nakikinig, okay lang eh. Si pastor lang naman yun eh. Si pastor lang yan eh. Amen mga kapatid? Pero pag nandito si kagalang-galang na, diba? Siguro lahat tayo all eyes. Lahat tayo ay nakikinig. Are you still with me mga kapatid? But let's look at the difference between, next, a traditional leadership versus servant leadership structure. Tingnan niyo po ito. Next po. So, kung makita po natin, ang servant leadership ay, wala ba dyan? Ginawa ko yan, pinaghirapan ko yan. Yung naka-vertical and na triangle. So, pag sinabi pong traditional leadership, ayan. Ang nasa taas lagi, sino? Yung mga boss. Yan, sa madaling salita. Kaya yung triangle niya, patayong ganyan. At yung nasa ilalim, yung mga miyembro. At yung mga nasa gitna, syempre yung mga susunod na mga boss. Amen mga kapatid? Yun ang traditional. Binago ni Jesus. Binaliktad niya. Sabi sa katabi, binaliktad niya. Ano nangyari? Sinong nasa taas? Ang mga miyembro at ang pinaka nasa ilalim ay yung pinaka-boss. Wow! Are you with me mga kapatid? At sabi po dyan, ano nga po bang ibig sabihin ng traditional? It means, he sees leadership as a rank to obtain. Dapat maging boss ako. Dapat maging manager ako para igalang ako. Ang servant leader, sabi niya, sees leadership as an opportunity to serve others. Amen na kapatid? Gusto kong maging leader kasi gusto kong maglingkod sa iba. What else? Use power and control to drive performance. Namumuwersa ang traditional. Ang servant leadership shares power and control to drive engagement. Kaya dito, delegation eh. O, ikaw munang gumawa kasi nagbibihis pa si pastor. Ikaw muna. Amen mga kapatid? So, sinishare mo yung power. What else? Measured success through output. Dapat may nagagawa ka pag sa traditional. Sa servant leadership, measure success through growth and development. May ginagawa ka sa kanya. Alam mo bakit magaling na yan? Kasi tinuruan yan eh. Kasi tinulungan yan eh. Hindi lang sa physical, kundi sa mental, emotional, at sa spiritual. Amen mga kapatid? Amen po ba? Wala po ditong pinatayo na, sige, tumayo ka na dito, bahala ka na dyan ha. Tama ba mga kapatid? Lahat po dito ay tinulungan. Are you still with me? Number 4, pinakamabilis po yan. A traditional speaks, siya lang ang nagsasalita. Ang servant leadership naman, nakikinig, listens. And fifth, believes it's about them, and yung servant leadership understands it's not about them. Brothers and sisters, hindi po tungkol sa mga pastor, sa mga matataas sa church, ang patungkol po sa paglilingkod.
Ito po'y patungkol sa ating Panginoon. Amen na, kapatid? Amen po siya. Palapakan natin ang Diyos. Kaya kung meron mang naitataas sa lugar na ito, hindi po kami, kundi ang salita ng Diyos na aming dinadala. Amen na, kapatid? At ang Diyos na nagbigay nito. So, alin ka sa dalawa? Ikaw ay traditional na leader or servant leadership? Mamimili ka lang. Ikaw ba gusto mo ikaw ang nasa taas o ikaw ang nasa ilalim? Are you still with me, kapatid? Hello? Sino po sa inyo ang gusto ng traditional? Makita nga po. Sino sa inyo ang gusto ng servant leadership? Taas ang kamay. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Nakita po ng Panginoon ang inyong puso. Amen, kapatid? Sabi ni Pastor Gani, serving a servant is a real greatness. Ang paglingkuran mo, ang tulungan mo si pastor, no? Ang Diyos po ang magbabalik ng reward. Amen, mga kapatid? Mamaya papakita ko yung verse. Siya ang magbibigay sa ng blessing kasi tinutulungan mo ang mga katulong. Naglilingkod ka sa mga lingkod. Can you hear amen? And it's a real greatness. Do you want to be great? Amen. So, serve the servants. Last time we answered the question, how can you know if you have the heart of a servant? Paano nga po ba natin malalaman? There are 6 characteristic of a real servant. Ano po yung unang tatlo? Natapos na natin last time. Number 1, everybody, real servants make themselves available. Narinig ko yan kanina, di ba? Dapat available ka para magamit ka ng Diyos. Number 2, real servants pay attention to needs. Number 3, real servants do their best on what they have. Ginawa mo bang the best mo kanina? Nung tinaas mo yung kamay mo, Lord, ito nang the best ko, mga 1 minute. No? Yung iba naman, 1 hour. Amen, mga kapatid? Do your best with what you have. Proverbs 22 verse 13 says, the lazy person is full of what? Excuses. Are you lazy? Tamad ka ba? You're full of excuses. Hindi ako pwede dyan. Amen, mga kapatid? Saying, if I go outside, I might meet a lion in the street and be killed. No? Ano raw po yung katangian ng isang tamad na tao? Full of excuses. Are you full of excuses? Kailan ka maglilingkod sa Lord? Next week o next year? Anong yung dahilan? Are you with me, mga kapatid? Look at this. God expects you to do what you can with what you have wherever you are. Hindi sinasabi ng Diyos na maging mahusay ka na kagad. Anong meron ka, nasaan ka, doon ka magpagamit. Amen, mga kapatid? Kasi baka nga bukas hindi ka na buhay eh. Baka bukas kunin ka na ni Lord. Baka bukas magkasakit ka. O kaya habang naglilingkod ka, nangangatog na yung tuhod mo. Are you with me, kapatid? Kaya habang malakas ka pa, habang kaya mo pa, maglingkod ka na sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Yes. Lahat po tayo ang gusto natin excellent na paglilingkod. Tama ba, mga kapatid? Gusto natin the best na paglilingkod. Pero hindi po nangyayari ang pagiging magaling, no? Sa mga nagda-drums, sa mga nagigitara, nagki-keyboard. Mabilis nung sumalang ba kayo kagad, magaling kayo kagad? Hindi eh. Greatness and excellence doesn't happen overnight. Amen, mga kapatid? Amen po ba? So if you want to achieve excellence, anong gagawin? Next po, do your best. Amen, mga kapatid? Sige, sabihin natin, always do your best. Lagi mong gawin ang the best mo. Bakit? Sabi diyan, the truth is, almost everything we do is done poorly when we first start doing it. And that's how we learn. Nung nag-presider ka rito, nauna na yung grace giving, hindi pa nga tapos ang preaching. Sige, sa susunod, gagawin ko na. Uunahin ko pala. Let's welcome the preacher. Tapos after grace giving. Amen, mga kapatid? Amen po ba? And that's how you learn. Hindi naman sinabing, sige, dapat magaling ka kaagad. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang judgmental. Kasi yung iba say, ano ba naman yan? Ba't ganun ang boses niya? Ano ba naman? Ba't ganun tumugtog? Ikaw dito. Diba, mga kapatid? Amen po ba? Hindi nyo alam, nag-commit pa lang yung puso niyan at yung katawan niya ay kinukondisyon pa para maging magaling, mahusay at ibigay ang the best sa ating Diyos na buhay. Shout amen.
Buti nga siya eh. Nag-commit na. Ikaw, nakaupo pa rin. Are you still with me, kapatid? Look at this. Colossians 3:23. Everybody, in all the work you are doing, lahat ng ginagawa mo, ano sabi? Work the best you can. Amen, mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos? Nagsalansan ka ng upuan, nag-back up ka, nagbigay ka sa Panginoon. Anong sabi? Work the best you can. The best na ba yan? Then do it. Work as if, look at this, as if you were doing it, kanino? For the Lord, not for people. Hindi para kay pastor. Hindi ba, sister, 1,000 lalagay ko. Sa kanya ka ba nagbibigay? Bigay mo sa kanya. Amen na kapatid? Pero kung ginagawa mo sa Panginoon, ibigay mo ang the best para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? So, sino sa inyo gustong mag-gitara, mag-drums, mag-back up, kahit anong edad? Amen na kapatid? Baka sabihin lang, matanda na ako, pastor, di ko na kaya. Di totoo yan. Yung iba nga, naririnig mo pa sa umpukan, I did it my... matanda ba yon? Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Sabihin sa katabi, pwede ka pa. Just do your best para sa Panginoon. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos. Nauubusan kami ng may special number dito, ha? Baka may talento ka. Okay, tumutulay sa kawayan o sa bubog. Pwede po yan. Basta para sa Panginoon. Huwag na yung bubog. Nakakasugat. Amen, mga kapatid? Amen. Are you still with me? Okay, let's move on. Number 4. Everybody. Real servants do every task with what? Equal dedication. Sabihin mo nga, equal dedication. Pantay na paggawa. Pantay na pagtrato. Amen mga kapatid? Para sa balanseng paglilingkod, tingin po kayo sa akin, maliit o malaki na paglilingkod, no? Do your best. Amen mga kapatid? Anong trabaho mo sa church? Taga-ayos lang ako ng upuan eh. Pero pantay-pantay ba ang upuan? Yes. Kasi you do your best. Ikaw, ano namang ginagawa mo? Kami ang nagpaplano kung papaano tatakbo ang church. Kami ang mga nag-iisip. Ang tanong, did you do your best? Baka naman plano ng plano, wala namang natutupad. Magdi-December na, may plano ba tayo para sa Christmas party? Amen mga kapatid? Amen po ba? Anong mga laro? Baka yung nakaraan na namang laro. Ha? Talo kami dun. Amen mga kapatid? But no matter what, maliit o malaking ginagawa, do your best. Sabihin sa katabi, do your best. Amen mga kapatid? Ang issue lagi dyan, kay malaki, maliit ang ginagawa mo, may nagawa na ba? Sabihin sa katabi, may nagawa ka na ba? Nag-i-improve ka ba? Amen? May natapos ka ba? Hello? Are you still with me? O baka naman wala ka natatapos, hindi yan the best. Amen mga kapatid? Amen? You should never arrive at a state in life where you're too important to help with basic, low, boring tasks. God will never exempt you from the ordinary. It's a vital part of your character curriculum. Ibig sabihin po, huwag mo isipin na, masyado akong magaling dyan eh. Engineer to eh. Pagwawalis, kayo na dyan. Amen naman patid? Amen po ba? Hindi yun. Hindi ka i-excuse ng Diyos kahit ano pang narating mo kasi lahat tayo ay inutusan na maglingkod sa ating Panginoon, hindi sa tao. Can you hear amen? Kaya pag nagwalis ka dito, nagdilig ka ng halaman, naglinis ka ng upuan, hindi mo yan ginawa kay pastor, ginawa mo yan sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Are you still with me? Hindi nyo lang alam, baka yung katabi nyo, manager pala yan ng isang kumpanya. Tapos maya-maya, inuutos-utosan mo. Amen mga kapatid? Amen? Okay, amen. Totoo po yan. Galatians 6:3, look at this. If you think you are too important to help someone in need, no? Pa-importante ka, ha? You are only fooling yourself. You are really a nobody. Amen po mga kapatid? Pag iniisip mo na masyado kang mataas, masyado kang pa-importante, you are fooling yourself. Niloloko mo ang sarili mo. Kasi sabi ng Diyos, sino ka? You're a nobody. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Hiwalay sa Diyos, wala tayong kayang gawin. Amen po ba mga kapatid? Jesus is specialized in menial tasks
that everyone else tried to avoid. Lahat ng mga mabababang ginagawa ng tao, ginawa ni Jesus. Ano yon? Washing feet. Sino sa inyo nakapaghugasan ng paa ng kanyang katabi? Membro. Meron ba rito? Mamaya po maglabas tayo ng batya doon. Ha? Huhugasan ni, sinong gusto maghugas? Sister? Ay, umiiwas eh. Brother? Gusto ba? Kaya ba? Tingnan natin. Ano pa? Helping children, di ba? Tinuruan niyo yung mga bata. Fixing breakfast, no? Nagluto siya ng breakfast. And serving the lepers. Alam niyo ba kung nanonood po kayo ng The Chosen, I promote that movie, yung Chosen, Netflix, meron din po yan. Yung leper, yung ketongin, nilalayuan ng mga tao yan. Kaya nga inilalayo sila sa kabayanan eh. Pero yung isang ketongin, si Jesus, niyakap niya. At ang sabi ni Jesus, malinis ka na. Amen po mga kapatid. Ikaw, pag nakakita ka ng ketongin, yayakapin mo? Tama ba mga kapatid? Ginawa ni Jesus ang lahat ng pinakamababa. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Na lahat ng yan ay iniiwasan ng mga tao kasi sabi lang, maliliit na trabaho lang yan. Amen mga kapatid? Kung ganyan ang iniisip mo, maliit lang yan, hindi ka lalago katulad ni Kristo. Amen mga kapatid? Kasi si Kristo sa nagsimula sa pinakamababa. Look at this, John 13:15. I have given you an example that you should follow. Amen mga kapatid? Si Kristo'y nagbigay ng halimbawa. Amen mga kapatid? Sino ba si Kristo? Sino ba si Jesus? Siya ay Lord, Panginoon, siya ay bossing, amo, manager, hindi lang ng lupa, hindi lang ng langit at ng lupa. Amen po mga kapatid? Amen po ba? But look at what he did. He rolled up his sleeve and do the dirty jobs. Amen mga kapatid? Iyong kanyang Amerikana, eka nga, inano niya, ang tawag doon, tinupi at nagpulot siya ng maruruming bagay. Amen mga kapatid? Kasama ka doon. Amen mga kapatid? Sapagat tayo ay marumi sa harap ng Diyos, pero niyakap tayo sa ating karumihan. Shout amen. Palapakan niya natin ang Panginoon. Kaya sabi nila, bahala sila kung ayaw nila mag-church, ma-impero na sila. Sabi nga ng Diyos, ikaw nga, pinagtiyagaan ko eh. Dinala kita sa Panginoon. Ikaw din sana, dalhin mo rin sila sa Diyos. Amen na kapatid? Amen po ba? Walang maliit o maruming trabaho sa Panginoong Jesus. Amen na kapatid? Baka nga pagkapit bahay mo si Jesus nung time na yon, ipaglaba ka pa niya. Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? Baka ipag-igib ka pa niya ng tubig. Karpentero yun, baka may sira kayo sa bahay. Anong gagawin dito? Amen na kapatid? Because he has the heart of a servant. Are you still with me? Amen po mga kapatid? Look at this. Next, small task often shows a big heart. Amen, amen po ba mga kapatid? Kung mauunawan lang sana ito ng maraming tao, no? Yung iba kasi gusto maglingkod sa bayan, maglingkod sa mga tao, pero kung naintindihan mo na, ang trabaho pala ng tunay na lingkod ay yung pinakamababa. Siguro pag gano'n ang naging kaisipan ng marami, ayaw na nilang tatakbo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Diba naririnig natin pag mga kampanya na, kayo ang boss ko, kayo ang masusunod. Ako ay para sa mahirap. No? Pero pag nakaupo na, nakaupo na. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kaya sabi po rito, kahit sa simpleng araw, tumulong ka. Amen mga kapatid? Kahit na hindi eleksyon, no? Tumulong ka pa rin. Kahit hindi ka na nakaupo, tumulong ka pa rin. Bakit? Kasi ito talaga nagpapakita na ikaw nga ay lingkod bayan at lingkod ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Sabi nga po rito, warning, when helping the poor, leave your camera at home. Amen na kapatid? Kasi yung iba, pag may camera ba? Ready? 1, 2, 3. Bakit? Gustong maging sikat. Amen mga kapatid? Pag nagbigay ka ba, pinangangalandakan mo? Hello? Pinagsasabi niyo po ba? Ako yung sumagot sa yung mga ako nagbigay niya na, Ano ang sinasabi natin dito? Masama ba na sabihin natin? Hindi po eh.
Kaya lang itong nawawala sa'yo. Look at this. Matthew chapter 6 verse 3 to 4. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Kung ano yung ginawa ng kaliwa, huwag na ikang malaman ng kanan. So that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will ano? Will reward you. No? Sa madaling salita, pag nagbigay ka ng secret, sino magbabalik sa'yo ng reward? Ang Diyos. Sa kabilang banda, pag pinagsabi mo, pag pinicturean ka, nakita na ikaw ang nagbigay, look at this. Ano sabi diyan? Natanggap mo na ang iyong pagpapala. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Wait lang po. Are you still with me mga kapatid? Kaya pag nagbibigay tayo, gumagawa tayo sa church, okay lang kahit walang nakakakita. Tama ba mga kapatid? Kasi ang Diyos ang magbabalik. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Now, the question is this. Lahat naman tayo may ginagawa. Tama mga kapatid? Lahat tayo busy. Taas nga ang kamay ng mga busy. Pero nagawang mag-church ngayon. Palapakan nga natin ang Diyos. Question. Are you still willing to serve even when you're exhausted? Amen mga kapatid? Maglilingkod ka pa rin ba kahit sobrang pagod ka na? Pagod mo sa trabaho? Mga anak ko, lilikot, pastor. Hindi ako pwede mag-church. Mga apo ko. Are you with me, mga kapatid? Well, normally, pag pagod ka na, halos hirap ka na rin kumilos. Tama ba mga kapatid? Kaya minsan, hindi ko na talaga kaya. Amen mga kapatid? Pero may mga kilala po ako, kahit pagod sa trabaho, dahil nasa puso't isip nila, ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. At kapag nagsimba sila, palalakasin sila ng Diyos, sila ay narito sa gawain ng Diyos. Amen mga kapatid? Or else, ba't pa ako mag-church? Makikita ko na naman yung isa, may stress ako. Tama ba mga kapatid? Pero pag nandito ka, ramdam mo, Lord, spirit, soul, and body, super blessed. Macarius. Amen po mga kapatid? Now, kahit exhausted ka na, humingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Si Apostol Pablo po ay ganito rin ang kaugalian. Acts 28 verse 3. Paul gathered a pile of stick and was putting them on fire when a poisonous snake came out because of the heat and bit him on the hand. Ang nangyari po dito, lumubog yung barko na sinasakyan nila Pablo. Tapos nandun na sila sa dalampasigan, naggawa sila ng apoy. Wala ng kahoy. Kumuha siya ng mga stick. Habang kumukuha siya ng mga kahoy, may ahas pala nakapalupot dun sa stick. Kinagat siya. Amen mga kapatid? Are you still with me mga kapatid? Yung lahat pagod na Nalubog nga kayo, halos mamatay na nga yung iba Pero siya, tingnan nyo ang puso. Mawawala na ng apoy. Pag nawala ng apoy, mawawala ng init, lalo silang lalamigin. Mamamatay din sila sa lamig. Amen mga kapatid? Pero nagkusa na siya, napasama pa. No? Ikaw, sabi mo, Lord, basta ako mag-church ako. Nung naglalakad ka, kinagat ka pa ng aso. Ay, grabe naman, Lord, Mag-church na, kinagat pa ng aso. Pero hindi na pano si Pablo. Amen mga kapatid? Buhay pa rin siya at naisulat niya ang halos kalahati ng Biblia sa New Testament kasi sinamahan siya ng Diyos. Amen po mga kapatid? What's your excuses? Bakit hindi ka nakakarating sa iglesia? Your servant's heart is revealed in a little acts that others don't think of doing. No task is beneath you when you have a servant's heart. Amen na kapatid? Kay maliit man yan, kay malaki yan, kaya ko yan dahil sa tulong ng Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po ba? Look at this. Next po, great opportunities often disguise themselves in small tasks. Sa Tagalog, yung mga malalaking oportunidad na pagpapalain ka ng Diyos ng milyon-milyon, nakatago yon sa mga maliliit, barya-baryang paglilingkod. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi tinitingnan ng Diyos maliit nga yung ginagawa nito, pero lagi namang nandyan. Lagi namang tapat sa ginagawa niya. Pinaguhusay pa niya. Aba, sabi niya,
pangmayaman ang isip nito. Hindi lang pangmaliit, pagpapalain ko ang taong yan. Amen mga kapatid? Small task. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yung mga paghuhugas natin ng pinggan, pagwawalis dito, maliit na bagay. Yes. Pero pag nakita ng Diyos, tapat ka sa ginagawa mo, sasabihin niya, gagawin kong pastor to. Bakit? Hindi uma-absent eh. And ako po na-realize ko, magsasampung taon na tayo, wala sa alaala ko sabihin niyo sa akin kung meron. Wala pa po akong absent sa gawain ng Panginoon. Kahit po nung nasugatan po yung aking ulo dito, nagpunta pa rin po kami. Kahit na na-stranded kami sa NLEX, dumaan kami ng Malolo, sinantay nyo pa rin kami para makapagpahayag po ako ng gawa sa salita ng Diyos at makapaglingkod sa gawain ng Diyos, purihin ang Panginoon. Amen na kapatid? That is my recollection. Sabi niyo sa akin kung nagka-absent ako. Amen po mga kapatid? Are you still with me? Amen. Ikaw, ilan na ang hindi mo absent? Are you still with me? Look at this. Next, the little things in life determines the big things. Yung mga maliliit na bagay, yun ang nagdidikta ng mga malalaki. Tama ba mga kapatid? Don't look for great tasks to do for God. Just do the not so great stuff and God will assign you whatever He wants you to do. But before attempting the extraordinary, look at this. Try serving in ordinary ways. Amen na kapatid? Grabe to, ang yaman na, ang lalaki ng church, ang dami ng mga membro. Bakit kaya? Kasi nagsimula siya sa mga ordinaryong bagay. Are you still with me kapatid? If you could still remember the humble beginning ng church na ito, saan tayo nagsimula? Sa maliit na kubo. At doon po, ako po ay nagiging matangkad sa kubo na yon. Bakit? Pagtas ko ng kamay ko, bubong agad. Diyan po yun. Sa kinalalagyan nyo ngayon. Amen mga kapatid? Ngayon, kahit anong taas ko, di ka na maabot eh. Amen mga kapatid? And this church is 10 years in the making. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Nagsimula ba itong malaki? No! Kubo, kawayan, ang mga dingding. Amen mga kapatid? Kamarin, yung mga kamarin nyo dito, yung mga lalagyan nyo ng palay, yun ang pinagsimulan po namin dito sa gawain na ito. Start small. Can I hear amen? Amen po ba? Bakit kailangan, pastor, maliit muna? Kasi baka mabigla ka. Sabi sa katabi, kasi baka mabigla ka. Ikaw rin. Amen mga kapatid? Bigla ka kagad pinakanta rito. Naku, nataranta ka na. Are you still with me? Kaya pag midweek lang, konti ang tao, magpakanta ka na. Amen mga kapatid? Bible study. O yung mga nanay natin, palapakan nga natin mga nanay. Walang worship leader. Magpakanta ka na dun. Konti lang dun. At pag magaling ka na, ilalagay ka rito sa entablado kasi pangmalakihan ka na. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Sabi ng iba, ba't kaya ganito tong pastor na to? Hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ni Pastor Gani. Amen mga kapatid? Amen po ba? Tingnan nyo nga ito. Next po. Sabi ng isang post sa FB. Gusto mo agad maging, everybody, sabay-sabay. Gusto mo agad maging leader, ni magligpit ng upuan, hindi mo magawa. Ouch. Amen mga kapatid. Totoo ba ito? Totoo ba ito mga kapatid? Si Pastor Gani po ay mahigit ng 20 years na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo kung saan ako nagsimula? Sa pagpupunas ng upuan, paglilinis ng church, lalo na nung high school and college days ko. Kami po ay nagkakabit ng mga kortina sa church. Maniwala po kayo. Kaya yung nakikita ng mga kabataan dito, ba't si pastor anong ginagawa sa church? Ginawa ko na yan 20 years ago. Amen po ba mga kapatid? Ako'y naglampaso. Marami kami, mga kabataan. Nagpipintura din kami ng church. Nagba-Bible study ako kahit walang binibigay ang church na pamasahe. Amen mga kapatid? Nagtrabaho ako para makabili lang ng motor. Sabi ko, Lord, pag nabayaran ko na yung motor, kahit tanggalin mo na yung trabaho. Nangyari nga. Amen mga kapatid? Gumapang din po ako sa Kisame para mag-wiring ng mga wire. Amen? Pag may Bible study po ako, nagdadala ako ng Monay tsaka ng iced tea para may makain po kami. Naglingkod po ako ng walang bayad sa Panginoon. Now, anong gusto ko lang sabihin? Ginawa ko ito, sinimulan ko sa maliliit na bagay at naging malaki. At tingnan nyo
nga po, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay pinagkatiwalaan ng napakagandang church. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Gusto niyo bang maging mahusay sa mga maraming bagay? Sino sa inyo ang nag-iisip, hindi pastor hindi pagpapastor, sino sa inyo gustong maging manager balang araw? Taas nga ang kamay, mangarap ka. Magsipag ka na ngayon. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Baka pag naging manager ka, tutulog-tulog ka lang ang kumpanya. Eto, pag nasa church, hindi pa man manager, masipag na. Walang sahod, maaga dumating. Pag may pinagawa, napakahusay ng ginagawa. Anong sasabihin ng Diyos? Ang anak ko na to, pang mayaman. Ipopromote ko ito, pang manager ito. Shout amen. Are you still with me, mga kapatid? Bakit? Sinimulan mo sa maliliit na bagay. Sabihin sa katabi, maliliit. Naniniwala po ba kayo doon? Saan galing ang mga malalaki? Oh, look at this. Luke 16:10. Ang mapagkatiwalaan saan? Sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din saan? Malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sinong magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Amen, mga kapatid? Amen po ba? Gusto mo ba talaga na maging mayaman sa buhay na ito? Dapat yung pananalapi mo, tapat ka na kagad. Amen, mga kapatid? Kasi pag binigay na ng Diyos ang tunay na pagpapala, ibabalik mo pa rin ang para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Simulan mo sa maliit. Pag ginawa mo yan ng tapat, ipagkakatiwala sa iyo ang malaking bagay. No wonder, kahit binigyan ka na ng ministry, hindi umaasenso ang ministry mo, kasi maliit na nga, hindi mo pa ginagawa ng buong husay. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Sometimes, more people are willing to serve upward to those in authority, and sometimes serve downward to those in need. No? Pagka-opisyal, pero pagka mayaman, may kaya, todo serbisyo. Dito po kayo, dito po kayo. Anong gusto nyo? Mayaman eh. Pero, pag maralita, mahirap, diyan ka. Are you with me, mga kapatid? Huwag ganun. Sabi sa katabi, huwag ganun. Amen po, mga kapatid? So, dapat ang real servant ay may dedication sa kanyang ginagawa. Are you still with me? Okay. Next, number 5. Ano po yon? Everybody? Real servants are faithful to their ministry. Sabi nga natin, faithful. Tapat ba kayo sa inyong mga paglilingkod sa Panginoon? Amen po ba? Servants finish their task. Pag may pinagawa sa'yo, tinatapos mo ba? Fulfill their responsibilities, keep their promises. Nangako ka ba sa Diyos? Lord, basta pag nagkatrabaho ako, ibibigay ko sa iyo yung para sa iyo. Nung nagkatrabaho, wala man lang binigay. Hello? Complete their commitments. Nangako ka, Lord, basta ako magkatrabaho lang, lagi ako maglilingkod sa iyo. Ay, nung nagkatrabaho na, Lord, ayoko na maglingkod, pagod na ako sa trabahong binigay mo. Hello? Ikaw nag-pray, magkatrabaho, nung nagkatrabaho na wala sa church. Are you still with me? They don't leave a job half undone, and they don't quit when they get discouraged. They are trustworthy and dependable. Amen, mga kapatid? Napagalitan lang, napagsabihan lang, hindi na ako mag-church dyan. Are you with me, mga kapatid? Hindi ganon ang leader. Siya ay faithful. Sabi mo nga, faithful. Tapat. Amen, mga kapatid? Kasi tapat din ang Diyos sa atin. Amen? Psalms 12 verse 1, everybody. Help, O Lord, for the godly are fast disappearing. The faithful have vanished from the earth. Totoo po ito. Faithfulness has always been a rare quality. Yung mga tapat, nauubos yan eh. Amen, mga kapatid? Kakaunti na lang sila. Endangered species na po sila. And they are hard to find. Sumasama ka pa, no? Are you still with me? Pero kung alam mo, tapat ka sa Panginoon, sabi mo, endangered species kami, konti lang kami dito. Are you still with me, mga kapatid? Kaya nga pag naghahanap ka ng mapapangasawa, dapat sa church, kasi makikita mo kagad doon, naglilingkod, may sahod, wala, ayoko dyan. Baliktad, naglilingkod, walang sahod, tingnan mo, gagamitin ng Diyos yan.
At pag yan ay pinayaman ng Diyos, kasama ka sa paglilingkod niya. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Paano ba nakita mo? Engineer, naglilingkod. Architect, attorney, naglilingkod. Wow! Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Proverbs 20 verse 6, many will say they are loyal friends, but who can find one who is really faithful? Marami ang tapat, pero sino ang totoong mapagkakatiwalaan? Meron po ba, mga kapatid? Tapat po ba tayo? Mapagkakatiwalaan po ba tayo? Pag pinagawa ka dito sa church, may nakatingin man o wala, gagawin mo pa rin ba? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Pag may matindi kang problema, iniwan ako. Pag-church ka pa rin ba? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Kapag medyo tinatamad, alam nyo, doon sa salamin namin sa bahay, meron ako maliit, nakalagay doon, your enemy. Alam mo kung sino lagi kaaway ko? Sarili ko. Pag inabutan ka na ng katamaran, wala kang matatapos. Amen, mga kapatid? Pag tinatamad ka, maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Mananatili ka pa rin ba? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Mananatili o mangiiwan sa ere? Mananatili. Amen po, mga kapatid? Ganitong naranasan ni Pablo. Habang naglilingkod siya, busy siya, iniwanan siya ni John Mark. Acts 15, 37 to 39. Everybody? Barnabas wants to take John Mark with them, but he had left them at Pamphylia. He did not continue with them in the work, so Paul did not think it was good idea to take him. 39, Paul and Barnabas had such a serious argument about this that they separated and went different ways. Barnabas took Mark, sailed to Cyprus. No? So, si John Mark po ay nang Indian. No? Kasi youth pa siya Kabataan pa lang siya. Inuna pa ang Dota, inuna pa ang barkada, ang basketball, ang ML, kaysa kay Lord. Amen na, kapatid? Kaya sabi ni Pablo, hindi ko sasama yan. Iiwanan din ako niyan. Tama, mga kapatid? Because you need to think of that. Seryoso ang magligtas ng kaluluwa. Amen na, kapatid? Pag kami po yung nagba-Bible study, pinagpe-pray na namin yan. Pagdating namin doon, gera na to, spiritual. Nung iniwanan ka ng gitarista mo, naku, paano tayo kakanta niyan? Acapella na lang. Amen na, kapatid? Are you still with me? Amen. Dapat maging committed tayo sa pinagkatiwala sa atin kahit kabataan pa lang tayo. Amen ba, mga cute? Pumalakpak nga ang lahat ng cute. Bitawan mo ng mga cellphone. Pumalakpak sa Panginoon. Amen po? Are you still with me? Amen. Pero may isa po siyang kasama. Iniwanan siya ni John Mark, merong pumalit na masipag na kabataan. Sino siya? Letter T ang simula. Timothy. Palapakan nga natin si Lord. Yan. Philippians 2, 19 to 20. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. I will be happy to learn how you are. I have no one else like Timothy who truly cares for you. Look at that. Napakahalaga sa isang pastor, may Timothy siya. Wala na ako makita na kagaya ni Timothy na laging tumutulong. Amen, mga kapatid? Na mayroong pakialam sa gawain ng Panginoon. Hindi siya mapakali pag hindi okay ang gawain. Amen, mga kapatid? Kayo ba, pagka absent, bahala sila dun, bahala sila dun, bahala sila dun. Are you with me, mga kapatid? Look at this. Next po, everybody, sa nakakakita. Most people don't know the meaning of, everybody say commitment. Maraming tao hindi alam ano ang commitment. They make commitments casually. They break them for the slightest reason without any hesitation, remorse, or regret. Amen, mga kapatid? Kaya naman may mga simbahan kada linggo, lagi nag-i-improvise, tapal dito, tapal dyan. Wala si ano, o tapalan mo muna. O wala si ano, ikaw na muna. Amen, mga kapatid? Because volunteers didn't prepare. Amen, mga kapatid? Yes, wala tayong bayad. Volunteers tayo dito. But don't you dare doing, not showing up in the ministry of the Lord. Don't even do not calling us and saying what's happening. Amen, mga kapatid? Sabihin natin ano ba ang nangyayari sa atin para matapalan kagad natin at magawa ng paraan. We call that commitment. Sabihin natin commitment. Are you still with me? Amen po ba? And then, as a matter of fact, yung volunteers po,
they are professionals as well. Amen na kapatid? Halimbawa, may gumawa ng kuryente rito. Pwede ba natin kunin yung hindi marunong sa kuryente? Eh di pag hawak, nagbayad pa tayo. Professional yan. Electrician talaga yung si brother. Amen na kapatid? Ang problema lang laging wala pag pinapatawag. Tama mga kapatid? Kasi wala pa siyang commitment. Pero hintayin mo. Pag nag-commit yan sa Panginoon, hindi yan papayag na hindi maayos ang gawain ng Diyos. Shout amen! Pag wala ka, hinahanap ka ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So God is testing your faithfulness. Amen po mga kapatid? Pwede ka bang asahan ng Diyos? Tinatanong po kayo ng Diyos. Anak, pwede ba kitang asahan? Can I count on you? Nangako ka sa akin, anak. Tinutupad mo ba? Tinutupad mo po ba? Amen? Your commitments, are they fulfilled? Test it. Kung ang sagot mo'y oo, pasado ka. Pero pag sinabi mo, Lord, lagi akong bagsak eh. Test it and make it faithful. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Isali mo na ang pangalan mo kung pasado ka at angkinin mo ang pangako na ito. Anong pangako ng Diyos? Everybody, Matthew 25:23. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Amen mga kapatid? Let's celebrate together. Imagine nyo po ba ito? Kaharap ka na ng Diyos pag ikaw ay nasa langit na. Kausap mo ng Diyos. No? And this is the ultimate goal of every believer na masabihan ka ng Diyos, Isagani Versosa, well done, good and faithful. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Baka yung iba, ang goal ay magpayaman, di masama, magkaasawa, magkapamilya, ma-promote sa trabaho, walang masama. Pero pag hindi ka na magaling, papalitan ka rin. Amen mga kapatid? Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, kahit matanda ka na, kahit bata ka pa, sasabihin sa iyo ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And by the way, next, faithful servants never retire. Amen mga kapatid? Sa trabaho, pwede kang mag-retire. Sa karir mo, pwede kang tumigil. Pero pag lingkod ka ng Diyos, wala pong retirement dyan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi may gagawin ka sa langit. Ano pong gagawin natin sa langit? Magpupuri, sasamba sa ating Diyos na buhay. Pumalakpak nga po ang pupunta sa langit. Amen mga kapatid? Are you still with me? Okay. Next, finally, number 6. Dito po tayo magtatapos. Are you still learning? Okay. Tuloy po ba natin? Sige. Number 6, malapit na po. Everybody, real servants maintain what? Low profile. Sabi mo nga, low profile. Low key, sabi nga ng iba. Amen mga kapatid? Down to earth pa rin siya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Servants don't promote or call attention to themselves. Instead of asking to impress and dressing for success, they put on the apron of humility. Basahin natin. 1 Peter 5:5. In the same way, you younger people must submit to your elders. And all of you must put on what? The apron of humility to serve one another. For the scripture says, God resists the proud, but shows what? Favor to the humble. Amen na kapatid? Ang tunay na lingkod, naglilingkod man sa bayan, naglilingkod man sa Diyos, hindi po siya pabida o pabibo. Amen na kapatid? Amen po ba? Walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar o pagtulong. Kahit pa nakakurbata ka o naka-Amerikana ka, kapag may humingi ng tulong, tumutulong ka. Ganun ka ba kapatid? Amen? Isinusuot niya ang sabi ng verse, apron of humility. Alam niyo po ba yung apron? Pangkatulong yun eh. Yung ginaganon. Pang mga nagluluto, para hindi matalsikan. Amen mga kapatid? At sinasabi nila, sinuot ko na ang apron of humility, happy to serve. Amen mga kapatid? Ako po'y nagagalak na maglingkod sa inyo. Amen po mga kapatid? Sa kabilang banda, pag ayaw mo maglingkod, ang sinusuot mo naman ay pride. Amen po mga kapatid?
Bakit ako magsisilbi? Marami namang iba dyan. Sayang lang oras ko dyan. Ayaw nila. Busy daw sila. Amen mga kapatid? Amen po ba? Samantalang pag tunay na lingkod ka ng Diyos, low profile ka lang. Ayaw mo ng kasikatan, ayaw mong nakikita ang iyong ginagawa kasi ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala sa iyo. Amen mga kapatid? Pag yung ginagawa sa Panginoon at sa gawain ng Diyos ay pakitang tao lamang, ang tawag doon ay, next po, everybody, ay service. Sabihin nga natin, ay service. Sa Tagalog, pakitang tao na paglilingkod. Amen mga kapatid? Amen po ba? Nasa Bible ba ito? Yes. Ephesians 6:5-7. Bondservants, mga alila, katulong, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ. 6, not with eye service as men pleasers, but as what? Bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. 7, with goodwill, doing service as the Lord and not to men. Amen mga kapatid? Naglilingkod ka eh. Bakit? Hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. At dahil siya nga ay Panginoon, ikaw ang alila. You put on the apron of humility. Amen po ba mga kapatid? Kaya pag ikaw ay, sabi mo na, nakatapos ka ng engineer, manager, nag-apron of humility ka, nag-scoba ka ng floor, tapos nakikita ng mga tao, no? Hindi na nila makikita na nagyayabang ka. Ang nakikita na nila, grabe ang tao na ito. Kahit mataas na ang narating, naglilingkod pa rin sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. Noon, may mga ginagawa ang mga Pareseyo na hindi nagustuhan ni Jesus, kaya winarningan sila ng Panginoon. Matthew 6:1, God's Word, be careful not to do your good works in public in order to attract attention. Huwag kang gumawa ng mabuti, ng maganda, para lang papansin ka ng iba. If you do, pag ginawa mo, ano sabi? Everybody, your Father in heaven will not reward you. Paliwanag po ba mga kapatid? Lahat ng pakitang tao, lahat ng nakita ng tao na ginawa mo, bayad ka na at wala kang reward dyan. Amen mga kapatid? Amen po ba? That is why, next, self-promotion and servanthood don't mix. Amen po mga kapatid? Yung gusto mo i-promote ang sarili mo, tapos gusto mo maglingkod ng totoo, walang bayad, di pwede yan. Di pwedeng magsama yan. Real servants don't serve for the approval or applause of others. They live for an audience of one. Amen mga kapatid? Sino po yung audience of one natin? Si Lord, si Jesus, ang Diyos. Amen mga kapatid? May nakatingin man, mag-isa ka lang dito sa church, kumakanta ka, mag-isa, no? Naglilinis ka, humahayo ka, kahit wala kang kasama, then you are doing it for the audience of one. Amen mga kapatid? Anong tawag doon? God pleaser. Amen mga kapatid? Kaya ang God pleaser po, alam nyo, nung nabuo to, dumating sa pagkakataon na ako na lang mag-isa. Nag-concert kami. Tapos Sabado concert, kinaumagahan, linggo, lahat paos, lahat pagod. Sino magpapakanta? May service. Si Pastor Gani. Etong maganda. Nung magpapakanta na, brown out. Sige, kumanta tayo ng buong lakas. Boses lang. Kaya pagkatapos, yan na. Wala na ring boses. Are you with me mga kapatid? Because you don't please people. Ang piniplease mo ay walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Ito yung verse ng God pleaser, Galatians 1:10. Everybody, obviously, I am not trying to be a people pleaser. Hindi ka ako nagpi-please ng tao. No, I'm trying to please God. If I'm still trying to please people, I would not be Christ's servant. Amen mga kapatid? Kung ako pasikat pa rin, hindi ako magiging pwedeng lingkod ng Diyos. Sa church po, hindi ka pwedeng pasikat. Dapat humble ka lang dito kasi dapat ang may taas, hindi ikaw, kundi ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ano po ba yung pangalan ng worship team natin? Next po, ano? God pleaser. Ano po yung tagline? We are an audience of one. No?
We are not performers. We are worshipers. Hindi po kami nagpapasikat dito. Sumasamba po kami kasabay ninyo. Habang nakataas ang kamay namin, nakataas din ang kamay ninyo kasi lahat tayo, hindi tayo performer. Nagwo-worship tayo sa nag-iisang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me, mga kapatid? You cannot please everyone. Pag pinlis ko si brother, dapat i-please ko rin si sister. Tama, mga kapatid? Kaya minsan, alam mo pag bumaba ako dyan, tapos kinamaya ko na lahat, naku, Pastor, lika, pag-pray mo ako. Teka lang po, marami pa po doon. Amen, mga kapatid? Kaya please don't misinterpret that. Are you with me, mga kapatid? Pero hindi po natin piniplease ang tao. Ang Diyos ang ating piniplease because you cannot please everybody, and that's a fact. Can I hear amen? Amen po ba? Ano ulit sabi ni Jesus? Matthew 23:12, whoever makes himself great will be humbled, and whoever humbles himself will be made great. Amen po, mga kapatid? Next, you won't find many real servants in the limelight. No? Hindi mo makikita ang tunay na mga lingkod doon sa madilim na mga ilaw. Amen, mga kapatid? Nakita niyo yung picture? Yung iba, ang gusto yung nandun sa mga spotlight. Walang gusto yung nasa baba. Hindi nakikita. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kasi hindi sila kita. Kahit ang ganda ng ginawa mo, hindi nakita. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Pero kahit ginagawa mo man ito na nakatago sa anino, iyan ay tunay na paglilingkod kasi kita yan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Do not announce with the trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the street to be honored by men. I tell you the truth. They have received their reward in full. Bayad ka na pag tumulong ka, pag gumawa ka ng mabuti at ipinagsabi mo pa ito. May trompeta pa. Are you with me, mga kapatid? To call attention. Secret lang. Sabi sa katabi, secret lang. Kaya ba natin gawin yon? Na nagbigay ka ng pamerienda ng ministry na to? Sino nagbigay? Hindi ko alam eh. Pero alam mo. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Kasi anong maganda rito? Hindi man alam ng tao, alam ng Diyos ang address mo. At ang Diyos ay magpapadala ng pagpapala dyan mismo sa harap ng bahay mo. Amen, mga kapatid? Amen po ba? One of the good example is Joseph. Diba? Habang naglilingkod siya sa Diyos, inakit siya ng asawa ni Potiphar. Diba? At siya po ay naparusahan. Pero kahit na wala siyang kasalanan, nasa kulungan na siya, naglingkod pa rin siya ng totoo kay Potiphar. Kahit nasa kulungan na, anong ginawa sa kanya? Na-promote na naman siya. Na-promote siya ng na-promote. Hanggang sa yung ginagawa ng warden, siya nang magtatrabaho. Amen po, mga kapatid? Bakit? Hindi niya nakita na maliit yung trabaho. Ang nakita niya, opportunity, makapaglingkod doon sa kanyang amo. Amen po, mga kapatid? Kayo ba ganon? Amen po ba? Na, maliit lang yan eh. Okay lang yan. Para kay Lord. Sabihin natin, para kay Lord. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? Next, malapit na po. Unfortunately, many leaders today start off as servants but end up as what? Celebrities. They become addicted to attention, unaware that always being in the spotlight blinds you. Amen, mga kapatid? Isang dahil gusto mo nga na maging sikat ka, no? Nabubulagan ka ng kasikatan. Nabubulagan ka ng mga ilaw na yan. Hindi mo na nakikita na hindi ikaw ang dapat maitaas. Ang dapat maitaas ay ang Diyos. Amen, mga kapatid? Di ba sa mga singing contest, sa mga game show, tatanungin sila, bakit kayo sumali? Para sa pamilya. Totoo naman yon, pero kalahati lang siguro. Ang totoo niyan, gusto niyang sumikat. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Gusto niya rin na kumita. Di ba? Pero para di sa pamilya. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Kaya dapat low profile ka lang, humble ka lang, para itataas ka ng Panginoon. Shout amen. Nang nakaraan, sinabi ko nga po sa inyo, nung blue pa, yung aming sasakyan, si Happy Blue, wala po kayo nakita na post sa Facebook ng sasakyan na yon. Bakit? Nung nakuha namin yon, sabi ko, huwag niyong i-post. Amen po, mga kapatid? Are you still with me? At tingnan niyo po,
5 years ago. No? Nabayaran na po namin yon in full at ngayon po ay pinalitan ng Diyos ng mas malaki pa. Bakit? Kasi naging tapat ka sa maliit. Bibigyan ka ng mas malaki. Shout amen! Are you still with me? Amen. Maaaring ikaw ay nilagay ng Diyos sa isang mumunting church, maliit na ministry, feeling mo hindi ka kilala, hindi ka na-appreciate, marami kang ginagawa, pero parang hindi ka nag-i-exist. Makinig po kayo sa akin. Inilagay ka ng Diyos sa church na yan for a purpose. Amen mga kapatid? Kilala ka man o hindi, alam man ng Diyos, ng tao ang iyong ginagawa o hindi, alam ng Diyos ang iyong kahinaan at ang iyong kalakasan. Amen mga kapatid? Actually, alam ng Diyos, bilang ng Diyos ang buhok mo sa ulo at sa iyong buong katawan. Alam ng Diyos ang address mo. Amen mga kapatid? Stay put. Sabi sa katabi, stay put. Diyan ka lang. Pag oras mo na, ilalagay ka rin ng Diyos. Ipopromote ka rin ng Diyos sa posisyon na para sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Gusto mong mag-drum? Gusto mong mag-piano? Nandiyan ka pala ngayon? Simula mong medyo magwalis-walis. Tapos ng church, nagwawalis pa rin. Andito si pastor, papansin Hoy, sister, nandiyan ka pa? Gusto mo mag-keyboard? Amen mga kapatid? Hindi yung pangalan ng Ama, amen, pulasa na. Nawala lahat. Nasaan nang maglilingkod? Are you still with me mga kapatid? Amen. Sino nagpo-promote? Hindi si pastor. Sino? Ang Diyos, kinakalapit lang ako kasi busy rin ako. Anak, masipag. Amen mga kapatid? Look at this. Next. Promotion comes from God. Palapakan natin ng Diyos na buhay. May verse pa tayo dyan? Psalm 75, 6-7. For not from the east, nor from the west, nor from the south, come promotion and lifting up. Look at this. But God is the judge. He puts down one and lifts up another. Ang ginagawa mo ngayon ay mahalaga sa Diyos at pag nakita niyang time mo na, ipopromote ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Kaya mga ginagawa mong pa-secret lang, kita ng Diyos yan. Amen po ba? Tapat. Secret tapat. Nakita mo, masipag, kahit linggo, may trabaho, may pamilya, nandito, masipag. Amen po ba mga kapatid? Sa panahon po ni Nehemiah, meron pong 11 na gate na itatayo sa palibot ng Jerusalem. Bakit kailangan ng gate? No walls, no protection. Amen mga kapatid? At meron pong mga pamilya doon na nailagay. Halimbawa, ito yung Jerusalem, ito yung harap, merong nailagay sa likod. At sa likod, hindi nakita kung sino yung pamilya na yon na gumagawa. Amen mga kapatid? Pero hindi sila nagpatumpik-tumpik na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Pag yung walls na yon ay magkaroon ng butas, mapapasok na naman sila. No walls, no protection. Amen mga kapatid? Amen po ba? Anong ibig sabihin? Kahit maliit ang trabaho na ginagawa mo, kahit feeling mo nasa backstage ka na, kahit sa tingin mo nasa likod ka na, hindi na nakikita, mahalaga pa rin yon. Sabi sa katabi, mahalaga pa rin yon. Bakit? Ito ay para sa kabuuan, para sa kaharian ng Diyos, para mapapurihan natin ang ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Keep serving God. Sabi sa katabi, keep serving God. Are you still with me? Last verse na natin. Tayo po tayong lahat. 1 Corinthians 15:58. Sabay-sabay. With all this going for us, my dear friends, stand your ground and don't hold back. Throw yourselves into the work of the Master, confident that nothing you do for Him is a waste of time and or effort. Amen na kapatid? Lahat ng ginagawa mo sa Diyos, hindi yan waste of time. Hindi yan waste of effort. Maliit man yan, kita ng Diyos yan. Amen po ba kapatid? May natutunan po ba kayo? So let's have a quick recap sa ating natutunan. Next, yan, 6 characteristics of a real servant. Everybody, 1, real servants make themselves available to serve. 2, real servants pay attention to needs. 3, real servants do their best with what they have. 4, real servants do their task
with equal dedication. 5, real servants are faithful to their ministry. And number 6, real servants maintain a low profile. What is our Macarius Challenge? Yung paring nakaraan. Everybody, give your best and excellent service to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Naglilingkod na po ba kayo sa Lord? Gusto niyo bang maglingkod? Saan niyo sisimulan? Sa mataas o sa maliit? Amen mga kapatid? And if you are given a simple task, a small task, do your best and excellent na paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang magpapala sa iyo, sa iyong pamilya, kabuhayan, at lahat ng meron ka. Do you want that? Amen. Let's pray. Father God, we thank you so much sapagkat napakabuti mo sa amin. Pinaalala mo sa amin ang tunay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. It's not about fame. It's not about promotion. It's even not about money kasi wala naman. Kundi, Lord, puso, servant heart, puso na naglilingkod sa iyo ng tapat. Sapagkat ikaw talaga ang Panginoon namin. Wala nang iba pa. Lord, teach us to become humble, that we will always wear the apron of humility. Na hindi kami mahihiya. Ano man ang narating namin, kahit manager na kami, boss na kami, nandito pa rin kami sa church at nagwawalis. Nandito kami sa church nagluluto, tumutulong sa kapatiran. Sapagkat lahat naman ng meron kami ay galing sa iyo, pinapadaan mo lang sa amin para maging blessing. We are blessed to be a blessing for others. So Lord, make us a blessing for this church. Alam ko na nilagay ka, kapatid, sa church na ito kasi may purpose ang Diyos. At may maganda at malaking bagay na gagawin ang Diyos sa iyo. Start small. Start in simple things. And God will do the rest. Amen mga kapatid? Just give your best and excellent service sa Panginoon. At darating ang araw, pag nakita niya ang iyong puso, Lord, continue to bless all the faithful servants of yours. Continue to bless their family. Continue to bless the work of their hands. Upang patuloy po, Ama, na mag-prosper pa ito, marami pang maglingkod sa iyo at maitaas ang iyong napakasarap, napakamabangong pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ama, maingat tayong binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name I pray. At lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas? Give your best and excellent service to God. To God be all the glory. Are you blessed? Amen. Kung kayo po'y na-bless, i-bless din natin si Lord through our grace giving. Sister Anika? Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Pastor Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!